Ay, grabe mga boss, ang init dito. Pawis ko, oh. Oh, Melo. Ayan yung naging problema. Naka-play ba yung kanina? Hindi ko pala eh. Kung nagpindot eh. Ay, hindi mo pala play na yun eh. Hindi ko nagpindot. Ayan. Ayan po, oh. Binuksan yung dulo. Nakabukas pero hindi nilagyan ng tape. Walang ilaw yan. Kaya nagkakaroon ng problema. Kapag nakalimutan siguro ng electrician. Tapos yan po, dumikit na sa metal paring. Ayan, okay. Grabe pawis ko mga boss, oh. Umakyat kasi ako doon sa taas. Ito yan. Ayan, ito. Binutol ko eh. Namamatay lahat dahil nagtitrip yung kaya boss. Pagka tayo gumagawa, siguraduhin nating wala tayo nakaligtaan. Kung hindi man nyo lalagyan ng ilaw, dapat lalagyan yung tape. Kahit pasabihin mo hindi mo binalatan yung wire. Kaya siguro matagal na yung ka-open. Kaya lang, pero nung night time siguro gumalaw din kaya sa mina yan o yung wire dumikit doon sa paring. Problema yan mga boss. Alam nyo mga boss, ang pagkaganyan magto-troubleshoot ka ng electrical wiring, lalo na kung ganitong bahay na gawa na. Hindi mo alam kung saan dumaan yung mga wire. Medyo mahal ang singilan dyan mga boss. Ang iba niyan, ang tagagawin sa may-ari, tatagain ka pa. Pwede nilang sabihin na, ganito presyo niya, na ititrace ko yan, o kaya i-rewiring ko. Kasi nga, para kumita sila. Siyempre, tayo, hindi naman natin gagawin yon kahit nawala yung may-ari dito. Kaya binibideo po natin para alam nila yung nangyayari. Ayan, dahil sa tiniis natin yung init doon sa Kesame, na-trace na natin ang problema. Ayan, ayun lang mga. Sana kapag gumagawa kayo ng electrical, yung mga engineer dyan na mga may natapos naman o nag-aral talaga ng electrical engineer, huwag mo kakalimutan na kasi ang alam ko gumawa nito talagang electrician din. Kaya na siguro nakaligtaan niya. Halika dito, Mel! Ngayon, ikakabit ko na po itong yung pinutol ko kanina. Papakita ko po sa inyo na yun talaga problema. Kaya ikabit ko, tapos i-on ko kung mamamatay pa ba. Mel! Alam mo na! Ayan lang po mga boss, init. Sugat pa ako. Ang hirap pumasok sa Kesame mga boss dahil siyempre, napakasikip. Tapos mag-iingat ka rin dahil siyempre, yung Kesame pag napakan mo, masisira. Tapos, kaya talaga, mahirap i-repair. Pero mo matagal ng problema nito, ilang buwan na yata. Ito mga boss, ilalagay ko na. Pag ino-on to kanina, nag-trip yung breaker. Dahil yan doon. Ayan na, huwag natin. Wala na. Mga boss, ilaw pa rin. Nakasindi pa rin yung mga ilaw. At i-on natin to. Kasi pag in-on mo to kayo, nawawala. Ayan. Yan, 3-way. Ayan, okay. Okay. Solve na mga boss. Ang gagawin natin ngayon, titipan natin. Pumasok pa ako sa Kesame. Patungan ko na to, madam, ha. Ayan mga boss, kasi hindi nilagyan ng tape. Binuksan nila yung wire. Tinanggalan ng balat. Hindi naman nalagyan ng ilaw tong dito. Yung cube light. Yan. Tape natin. Buti mga boss, hindi hindi nagdikit yung dalawa. Kung nagdikit yan, tapos hindi nagtrip yung breaker, problema yan. Sunog bahay mo dyan. Kaya kayo mga gumagawa ka. Minsan, pag wala kang lisensya, hindi ka electrical engineer, hindi ka titiwalaan ng iba. Tiwala sa mga experience ng karanasang naman. Kaya kainaman mga boss, kapag breaker nyo sa ilaw, 15 amperes lang talaga gamitin. Para pag yung problema, trip agad siya. Pero pag 30 amperes siya, 30 amperes may iba kasi kahit pagtaas na amperahe, para daw hindi mag-trip. Mali po yun, mga boss.
Kaya po mababa ang amperahe na sa ilaw ng mga breaker para kapag ka may shortage po yung wiring nyo, mag-trip po yung breaker, hindi magkakaroon ng sunog. Kaya kailangan mababa ang amperahe. Pag mataas ang amperahe, matagal mag-trip ang breaker. Sunog na ang wire mo, hindi pa nag-trip ang breaker. Yung tatandaan nyo. Okay, ingat! Mga boss, shout out!